Magluto tayo, sarili nating luto. Kala, hindi mo alam anong mga mantika dyan, pinagbibili sa mga food chain na yan. Hindi mo alam saan galing yan, mga mantika na yan. Baka 2 linggo na yan, yung pa rin ginagamit. Kaya pagkain mo, ayan, doon ka nang kakasakit. Isa yan sa mga reasons why the people are sickly dahil sa kanilang makinakain. So, anak ng Diyos, dito ka sa salita ng Diyos. Punuin mo ang inyong bibig na mabubuting bagay, mga healthy na pagkain. Ang dami dyan. Mura na! Di ba? Mamahal na tinitinda nila, yung pala, lason. Mura na. Magtanim ka lang sa paligid dyan. Kuha-kuha ka dyan. Inamahal, napaka-healthy. At hahaba ang buhay natin. Dapat mga Kristiyano ang pinakamahabang buhay. Dahil para maka-influence tayo sa mga taong hindi nakilala sa Malapayron, sila'y maglingkod din sa ating Malapayron. Na siyang bumusok sa iyong bibig ng mabuting bagay, na lupat ang iyong kasagubataan ay nababagong parang agila. Nare-restore pala. Gandang balita yan, na mahal. Nababalik pala sa kabataan natin ang ating lakas. Kahit 70 years old na tayo, 60, 70, 80, it can be restored. Our health will be restored as young bilang kabataan. Nababalik. Magsinungaling ba yung salita ng Diyos? Hindi magsisinungaling yan. Yung nga lang, use your weapon. Banggitin mo yan! Angkinin mo, Lord, ibabalik mo pala kabataan, I will claim it. My youth will be renewed. My youth will be renewed. Sandata yan, ang aking kabataan, babalik ng Diyos. I claim it in Jesus' name, in Jesus' name. Araw-araw banggitin mo. Ganyan po paggamit ng sandata. Hindi lang binabasa yan, banggitin mo, i-personalize mo yan, at mangyayari sa'yo yan. Amen? Tuloy natin doon sa Job, minamahal. Sa 5. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at laman at kanyang tatakwil ka. Ibig sabihin, bigyan mo ng sakit yan si Job. Tatakwil ka na yan. Hindi na maglilingkod sa iyo. Sa S. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, isahin na sa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sabi ba? Sige, bahala ka na dyan. Pero wag mo lang siyang papatayin, ha? Haya, sige, bahala ka. Anong nilalagay mo sa kanyang katawan? Pero wag mo siyang papatayin. Satanas, makakagalaw lamang natin yan, depende sa permission ng ating Malapayron. Pinahintulutan na magkaroon ng mga sakit. Bakit? Yan ang gusto sa Satanas, makakasakit tayo para hindi ka na makasamba, hindi ka mapanalangin. These are works of the enemy. Pinapahintulutan ng Diyos, minamahal. Bakit? Inakusahan tayo Diba? Pinapahintulutan. Pero sabi ni Satanas, sabi ng mga Pinoon, huwag mo lamang siyang papatayin. Pinahintulutan para tayo masubok. Kung may problema ba tayo, hindi na ba tayo maglilingkod? Kung may sakit ba tayo, hindi na ba tayo maglilingkod? Kung tayo ba may mga problema sa finances, hindi na ba tayo maglilingkod? Patunayan natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa gawa. Alapakan natin Malapayron. Amen? 7. Ayan na. Sa gayoy, umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Grabe na. Binigyan siya ng maraming sakit. Ni Satanas. Tandaan natin ang Diyos hindi nagbibigay ng sakit. Hindi siya nagbibigay ng sakit. Mali po yung ginagamit natin na termino na pag may sakit tayo, tanggapin ko to dahil ito galing sa Diyos. And that's not true. Ang karamdaman galing sa dyablo. Pinahintulutan lamang ng Diyos para subukin tayo. Minsan naman, nakakapagsis si Satanas sa buhay natin kasi nga, meron tayo mga kasalanan.
Ito nga si Job na matuwid, walang kasalanan, nakapasok ang diablo. How much more kung mayroon tayong kasalanan? Kaya, anak ng Diyos, ingat. Pero pag matuwid ka, hindi ka pababayaan. Gagaling at gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Pag tayo mga pagkukulang, kaya sabi mga pastor, pag may nagpapalehas, sige, magsisi ka muna bago ilihas. Bakit? Pag nagsisi ka, nangako ka na ayaw mo lang gumawa ng masama, gagaling ka na. Bakit? Ang Diyos nga ang nagpapagaling. 8. At kumuha siya ng isang bibinga. Kala ko bibingka bibinga. Ng palyok upang ipangkayod ng langib at siya inuupo sa mga abo. Ayan na. Nagkaroon na ng sakit si Job. Mula ulo hanggang talampakan. Nagkaroon ng bukol. Puro sugat. That was the second trials of Job. Una muna, kayamanan niya nangawala. Ayan. Kasi mga anak niya, pinatay ng diablo. Hindi po ang Diyos pumapatay, diablo ang pumapatay. Ang Diyos po ay nagbibigay ng buhay. Pero pag Kristiyano ka totoo, kahit namatay ka, bumangon ka muli. Ayan ang pinagpala. If we are a believer of the gospel, even when we die, we will be resurrected again. Wala nga lugi sa Kristiyano. Kaya habang nandito tayo, sumilit talaga tayo maglikod. Bakit? Walang lugi. Patay, buhay na kay Kristo. Kaya ang ating biyaya na natanggap. Kaya dapat walang malungkot na Kristiyano. Walang malungkot, laging masaya. Sabi ng Biblia, lahat oo sa malapin, walang hindi. Boro oo lahat. Because of what the Lord has done on the cross. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, oo lahat. Hindi ka tatanggihan. Yung nga lang, most of the time, we are not using our weapon. Sabi nga lang, Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Pakibasa. The book of prophet Hosea chapter 4, verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Hosea 4:6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Mahalaga. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Tingnan mo yun, mahal. Napapahamak pala ang mga Kristiyano o tao dahil sa kulang sa kaalaman. Lalo na mga unbelievers. They die. Why? Because they lack knowledge of the gospel of Jesus Christ. Namamatay sila. Diretso na doon. Kawawa. Yung mga nilindol sa Venezuela, thousands upon thousands died of the great earthquake that happened just recently in Venezuela. Saan mapunta yung mga tao na yun? Diretso na. Kawawa. Because they lack knowledge of the gospel of Jesus Christ. Kaya tayo pinagpala. Nandito ka na, tagalangit ka na. Yan ang katotohanan. Pero hindi natatapos yan. We have to learn the knowledge and wisdom of our Lord Jesus Christ. Ano yung wisdom? Wisdom, karunungan sa salita ng Diyos. Ang sandata mo, salita ng Diyos. Minsan, napapahamak tayo sa napapahamak ang mga Christians sa mga problema. Natatalo ng mga kahirapan. Why? We lack knowledge of the words of God. Samantala, ang linaw din sa Biblia, hindi ka buntot sa pagpapala. Ulo ka. Palakpakan natin malapil. Basa! Deuteronomy chapter 28, verse 13. Ang mga anak ng Diyos hindi buntot. Ulo. Deuteronomio 28:13. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Ang linaw, minamahal. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ulo sa pagpapala, ulo sa lahat. Yan talagang katotohanan. Yun talagang katotohanan. Ay bakit may mga believers na akala mo nagiging buntot, hindi mo kasi ginagamit ang sandata mo. You are not using your weapon.
O kaya naman, madali kang sumuko, wala kang tiyaga. Di ba? Ang buhay natin dito ay labanan. Pag hindi ka lalaban sa diablo, tatalunin ka niya. Kailangan lumaban ka ng sandata mo. It is written, Word of God, righteousness, ang iyong sandata. Kabalanan, katuwiran, words of God. These are our effective weapons. Sandata na ang diablo nanginginig. Talo lang ang diablo eh. Talo lang. Linaw-linaw sa Biblia. 2,000 taon nakalipas. Satan is completely defeated when the blood of Jesus Christ was shed on the cross. Kaya lagi natin ulit, sabi ng Biblia, and they overcome Satan, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Isulat lamang ninyo, hindi natin basahin. Revelation chapter 12 verse 11. And they overcome him. Tinalo lang nila ang diablo. Tinalo ng mga Kristiyano ang diablo by the blood of the Lamb. Sa magitan ng dugo ng kordero at sa salita ng kanilang patotoo. The word of the testimony is no other than the words of God. The gospel of Jesus Christ is the word of our testimony. Pati sa lumang tipan, yung nakasulat dyan, lahat yan, sandata natin. Ang nawala lamang sa lumang tipan, yung mga paghahain ng mga hayop, pagsusunog ng mga hayop, yun lang na nawala. Hindi na natin yung gagawin ngayon. Pero lahat ng mga principles dyan, applicable hanggang sa ating panahon. Sinabi nga yan sa Deuteronomy 28:13, di ba? At gagawin lang ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging ibabaw lamang. Hindi ka mapasa ilalim. Tingnan mo yan, minamahal. Hindi tayo magiging ilalim. Lagi kang ibabaw. Lagi kang tagumpay. Magsinungaling ba yan? Hindi. Ang nagsisinungaling sino? Diablo, nagsisinungaling. Palang udyok sa atin. Yan ang sinungaling. Do not hear the whisper of Satan. Araw-araw bumubulong yan. Yan ang sinungaling lahat ng sinasabi niya. Lagi daw tayo nasa ibabaw, hindi mapasalalim. Kung iyong titinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. That is Old Testament. Kung titinggin mo rin mga utos, in our time, wala nang utos, wala nang commandments, wala nang 10 commandments. Jesus Christ is the end of all the commandments. Palapakan natin, malapin. Jesus Christ is the end of all the commandments. If you have Jesus Christ in your heart, then you have already followed the commandments. You are above the law. May babaw, mataas ka pa sa batas ng kautusan because Jesus is in you. Nasa atin ba ang Jesus? Ang malapit na sa atin ba? Definitely. When we believe the gospel, Jesus Christ is already in our hearts. Di ba kasi nagkalilangan pa? Wala yata sa akin naman na Panginoon. Anak ko na, hindi totoo yan. Kaya tayo nakarating dito. Bakit? Kaya tayo binarating dito, mga Panginoon, para maniwala sa gospel, para bigyan ng Espiritu Santo. Ephesians chapter 1 verse 13. When we believe the gospel, we are already sealed with the Holy Spirit. Tingnan mo, iba kasi nagalilangan, parang wala yata Holy Spirit. Akala mo lang yun. Iba-iba kasi manifestation ng Holy Spirit. Iba-iba. Pero ang totoo yan, pag niwala ka sa gospel, you have already the Holy Spirit. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Iba kasi nabubuhay sa pakiramdam. Ay, yun ang gustong-gusto ng kaaway. Nabubuhay tayo sa pakiramdam. Huwag ka mabay sa pakiramdam. Pag nandito ka sa tunay na gawain, you have the Holy Spirit in you. Gamitin mo lamang yan. Salita ng Diyos, Word of God. Because the Word of God, sabi ng Biblia, my words are spirit and life. Ang aking salita ay espiritu at buhay. Diba? Yung titinggin ng kayong mong mga utos na aking iutos sa iyo sa araw na ito na yung susundin at gagawin. Kahit anong sikap natin sundin yung mga utos na yan, hindi natin magagawa yan. Pag wala ka sa tunay na gawain ng ating Panginoon. Babalik at babalik tayo sa kasalanan. Yan ang katotohanan. Pero ba nandito ka sa tunay na gawain, mayroon ka ng kapangyarihan lumaban sa kasalanan. Nasa atin na lang yun kung magkakasala ka o hindi. We have already the power to resist para labanan ng kasalanan.
Pero meron tayong gagawin. Kailangan mapagpigil din tayo. Palapakan natin, malapay-Lord. Amen? Oh, hindi tayo buntot. Ulo. Oh, ito nangyari kay Hope. Nagkaroon ng sakit mula ulo hanggang talampakan. Umupo doon sa mga abuhan. And he sat down among the ashes. Umupo siya sa mga abo. That is the symbol of affliction. Simbolo ng paghinagpis. Naghinagpis talaga si Hope. In fact, nag-complain siya. Sana hindi na ako pinanganak. Pero namamalis ng Diyos yung pagkukomplain natin. Namamalis yan. Naintindihan niya yun na we are human. Naintindihan na yun. Kaya si Hope nga nag-complain. Sana yung araw na yan, sabi niya, cursed be the day when I was born. Sabi ni Hope nandiyan. Sumpayin ang araw na ako'y pinanganak. Sabi niya, sa sobrang hirap na dinaanan niya. Pero namamanis ng Diyos yan. Ang mahalaga, tuloy ka sa pagsunod sa kalooban ng ating malapad. Ayan, sa 9, Job chapter 2 verse 9, ano nangyari? Diyan. Nang pagkayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, sinabi ng asawa ni Hope, na mamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. At mamatay ka na. Parang, takwil mo lang ang Diyos. Tatapat ka pa rin. No? Grabe ng pagsubok mo. Nawala na mga anak mo. Makayamanan mo, nawala. Ngayon, may mga bukol ka na. Mula ulo hanggang paa. Matindi ng sakit mo. Sabi ng asawa, itakwil mo na. Nagtatapat ka pa din? Tapat ka pa rin sa Diyos? Itakwil mo lang ang Diyos para mamatay ka. Grabe. Saan na nangyayari sa atin yan eh? Sabi natin mga kapitbahay, mga kamag-anak, nandiyan ka pa rin sa gawain ninyo. Eh, grabe naman nangyayari sa'yo eh. Yeah? Nandiyan ka pa din. Ba't di ka pa lumayas dyan? Pero we are convinced that we came here not because we are willing to be here. We came here because God bring us in this place. Kaya tayo nandito dahil hindi gusto natin. Diyos ang nagdala sa atin. Pinili tayo ng ating malapay. No? Di ba? Ipaglaban mo. Pag pinili ka, paglalaban mo yan. Pag pinili tayo, paglalaban mo yan. Because ang diablo, gusto yan, alisin ka sa totoong gawain. Yan ang katotohanan sa Biblia. Pag nandito ka sa totoong gawain, may mga katisisuran dyan. Pero ipaglaban mo! Bakit? Hindi tayo may gusto kayo nandito. Diyos ang nagdala sa atin. Sabi ng Harapin, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Kaya paglaban mo ang pagkapili sa iyo. Make your election sure, sabi ng Biblia. Siguraduhin mo ang pagkapili sa iyo. Because Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Alisin ka sa kaligtasan mo. Alisin ang pagpapala mo. Fight because you are already victorious in the name of Jesus. Gamitin mo ang sandata mo, panalo ka na. Sigurado, panalo na tayo. Palapakan natin, malapay na. Ayan, asawa ni Job. Taga-usig din asawa ni Job. Tapat ka pa din ba? Grabe na nangyari sa'yo. Tapat ka pa din? 10, sabi niya. Ngunit sinabi niya sa kanya, sinabi ni Job sa kanyang asawa, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos ay hindi tayo tatanggap ng masama? What a lesson for us today. Puro lang ba mabuti ang gusto natin? Ayaw ba natin na masama? No, talagang normal sa tao. Ayaw natin ng masama. Pero minsan, pinahintulot itong hindi maganda para malaman kung mahal mo talaga ang Diyos. Amen? Pinapahintulot yan. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job.
ng kanyang mga labi. Hindi siya nagkasala sa pagsasalita. Hindi siya nag-murmur. Hindi siya nagreklamo. Minamahal. Hindi siya nagreklamo. Kaya, ano nangyari kay Job? Nabalik ba ang kayamanan ni Job? Nabalik ba yung mga anak niya na pinatay ng diablo? Nabalik ba? Nabalik ba? Basa. James chapter 5 verse 10 up 5 verse 10 up to 11. Dito sa aklat ng Santiago 5, versikulo 10 hanggang 11. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Amen. Diba, say, praise the Lord. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. 11. Narito, tinatawag nating mapalad ang nangagtiis. Mapalad pala yung nagtitiis ng mga trials. Mapalad pala. Akala natin, pag may trials tayo, lugi tayo. Hindi, mapalad. Bakit? Pagkatapos yan, pagpapala ang kapalit. Malapakan natin, malapakan ng Amen. Pagkatapos yan, sabi nga ng awit, behind the tears, there is a blessing. Behind the tears. Sa katapos ng mga pagluha natin, maraming pagpapala bibigay ng Diyos. Kaya anak ng Diyos, tiisin mo. Ano lang hinaharap natin, tiisin natin. Because we are living in this present evil world. Masama ang mundo ginagalawan natin. Tiisin natin. Amen? Marami ako nakikita sa balita, ang dami nagreklamo na. Sabi iba, people power na. May bagong balita lang. Kanina ko lang nabasa. Dating congressman ng Bicol, di ko lang bagitin ang pangalan, nagplano expose yung katiwalian doon sa Bicol ng 330 billion pesos worth of flood control projects na nawala. Kanina lang. Biro mo, 330 billion pesos. Ni bakal na isa, walang naitayo. Plano niya expose nung panahon na yan. Hindi pa sa panahon na yan, noon pa. Iba pa ang presidente noong araw. Pinatay. Gaano kasama ang mundo na ito? Totoo sa Biblia, the love of money is the root of all evil. Kaya mga religion na yan, di ako naniniwala dyan. Ito mga leader na yan, mga religyoso yan. Pero, walang awa sa kapwa. Believe the gospel, the power of God. Ano sa salvation? Maniwala ka sa Ebanghelyo para magbago ka. Wala kang habag, ang dami na mapahamak. Ikaw, humiga sa kayamanan. Hindi ikaw yan, demonyo yan. Maawa ka sa mga tao. Pag namatay ka, hindi mo dadalhin yan. Hindi mo dadalhin sa libingan yan. Akala mo, nasa iyo lahat ng billion, trillion, mas maligaya ka. Many are dying. Hell is waiting for you. Naghintay sa impyerno, pero mahal ka pa rin ng Diyos. Ngayon na, lumapit ka na, magbago ka na. Because when you die, sa Biblia, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Hindi ka natakot sa paghatol ng Diyos. Hindi ka natakot. Yung Diyos nilang salapi, marami mga tao ganyan. Yung Diyos nilang salapi, marami naghihirap. Pero sila, nagtatamasa ng karangyaan. Hindi ikaw yan! Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Magbago ka na! Hallelujah! Praise the Lord! Wala kang pag-ibig sa kapwa. Kaya mga religion, that's not true. That is deception. Lahat ng mga kurap sa mundo,
Puro may reliyon yan. Pero ang sabi ng Biblia, let's pray for them. Panalangin natin ating bayan, mga leaders sa buong mundo, let's pray for them para magkaroon ng kapayapaan sa mundo, para ang gospel mapalaganap all over the world. Narito, tinatawag natin mapalala ng TTS. Inyong nabalitaan pati si Job at nakita ang pinapangyari ng Panginoon. Kung gaano ang lubos na paghabag at ng pagkamaway ng Panginoon. Grabe pala pagkamaway. Behind the sufferings. Akala natin hindi tayo nakikita sa ating tinitis. Alam ng Diyos. Katapos yan, grabe ang awa niya. You will be restored. The wealth that have been lost will be restored. The physical body that became sick will be restored to health. Ibabalik ang kalusugan. Ganyan ang Diyos na ating pinaglalingkuran. Alam niya lahat ang yayara. Tinitingnan lamang kung ano ang ating reaction. Gayahin natin si Job. Ang reaction ni Job, sabi ng asawa niya, takwil mo lang Diyos mo para mamatay ka na. Sobrang hirap mo. Sabi ni Job, ikaw na babae langan. Marunong ka lang ba magpasalamat sa Diyos kung ikaw ay pinagpapala? Pag ikaw ay may mga pagsubok, hindi ka na ba maglilingkod? Sabi ni Job, ang Diyos nagbibigay, siya na nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Despite the sufferings of Job worships the Lord. Sa kabila ng mga pagsubok, ang Job did not stop worshiping the Lord. Patuloy siya nagpuri. Kaya naman, after the suffering, yung nawala na kayaman, binalik, doble. Pagpalapurihin ang ating malapay. Hallelujah. Hallelujah. Kinamahal, we are already in the end times. Nandito tayo sa tagumpay. Ako'y naniniwala na the forces of the Gentiles will be brought here in Baliwag. The forces of the Gentiles, the wealth of the Gentiles, someday, somehow, will be brought here in Baliwag. Ako'y naniniwala. Kanya-kanya tayo ng paniniwala, panampalataya. Kung hindi ka naniniwala, I respect your unbelief. Pero ako'y naniniwala sa mga naunang panalangin mga pastor. The forces of the Gentiles will be brought in Baliwag para gamitin sa gospel, para maraming makinig ang gospel at maligtas at magbago at magmana na buhay na walang hanggan. Yan ay gagawin ng Diyos. Because nothing is impossible with God. Walang imposible sa Kanya. Kaya kayong mga pinagpala mga kapatiran, huwag kayong malungkot. Use your weapon. Gamitin yung sandata. Hintay-hintay lang tayo. There is a time of waiting. May period of waiting ang paglilingkod. Huwag kang tumigil. Kahit na nadadapa ka, kahit na gumagapang ka, still, you worship the Lord. Dahil pagkatapos yan, hindi mo kaya ubusan ang papapala ng ating malapit. Pangako yan. Nandito lahat yan. Ayaw ng diablo na malaman natin. 2,000 taon na nakalipas, we are already reigning with Christ. Sabi niya, naghahari ka na, nakasama ni Kristo. When Jesus Christ died and was buried and rose again, sabi niya Biblia, the same power that raised up Jesus from the dead, dwells in us. Ang kapangyarihan na bumangon sa ating malapit sa mga patay ay sumasama sa atin. The same power. Yun nga lang, pilit na natatakpan ng diablo sa atin. Pilit na inalis sa ating mind, ninanakaw ang masalita ng Diyos. Kaya anak ng Diyos, maging masipag ka, matyaga ka, lumaban ka, magsumikap ka, because you are victorious. Yun talaga ang katotohanan na ayaw ng diablo malaman natin. Marami pang talata, pero wala na tayong oras. Isang talata na lamang. Acts chapter 4, verse 12. Singers, please prepare. Gawa 4:12.
At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. There's no other name given among men whereby we must be saved. Walang ibang pangalan na iniligtas tayo. Pagpapalain ka, galing masakit mo, walang ibang pangalan ka gagamitan. Only the name of Jesus Christ. There's no other name given among men whereby we must be saved but the name of Jesus. Grabe yung pangalan na yan. Very powerful. Lahat na nandyan. The name of Jesus, the blood of Jesus, and the word of the testimony of God in the Bible. These are our weapons. The name of Jesus, the blood of Jesus, and the words of God. Pag ginagamit mo yan, hindi ka buntot, ulo tayo. Walang ibang pangalan. Walang ibang pupurihin. Walang ibang itataas na pangalan. Only the name of Jesus. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yun lang ang tao na nabuhay na hindi nabahiran ng kasalanan. Sa Biblia, Jesus Christ, unstained by sin, siya na nabuhay, hindi nabahiran ng kasalanan. Therefore, He is able to save everyone who comes to Him. Kaya kaya iligtas lahat na lumalapit sa Kanya. Dahil ang Kanyang dugo na labos, yun lang ang dugo na hindi nabahiran ng kasalanan. Yun lang. Wala nang ibang dugo na nabahiran. Lahat ng tao, lahat tayo nabahiran. Lahat ng tao nabahiran. Pero, yung ating Savior bilang tao, siya lang ay hindi nabahiran. Therefore, He is worthy to be exalted, to be worshipped forever and ever. Walang ibang sasambahin. Siya lang, araw at gabi. Jesus, the name of God. Jesus is the name of the Almighty God. No other name but Jesus. Do not exalt anybody. Wala kayong tataas kahit sino. Only Jesus Christ because He is the King of Kings, the Lord of Lords. Kung mayroon man mga tao ng Diyos matagumpay, do not forget them. Remember them. But there's only one name to be exalted forever and ever. And that name is no other than the Lord Jesus Christ. Yan po nakasulat sa bansulatan. These are written in the Word of God. Dito ka babasa. Dito tayo babasa. Pag nangangaral, wala dito. Do not believe him. Kailangan, nandito lahat. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. The pure gospel of Jesus Christ, the power of God unto salvation. Napakasarap. Bulay-bulayin. Banggitin ang pangalan ng Manapayla. Araw at gabi. Hindi tayo magsasawa. Sa kabutihan na sa atin, pinili tayo, tinawag tayo. Ginamit ating mga pastor para makarating sa katotohanan. Jesus Christ. Wala pa tayo. Before the foundation of the world, He has chosen us. Pinili na tayo. Kaya, mga anak ng Diyos, wala ka nang gagawin kundi maglingkod sa Kanya araw at gabi. Hallelujah. Kaya yung dakilang biyaya sa atin. Yung mga trials natin, wala yan. Napakadali lang yan. Pinintulot yan para makita kung ating puso totoo na nagmamahal sa ating manapayla. Oo, malungkot tayo pag may trials. But if we know the words of God, magpapasalamat tayo. Bakit? Para malaman ng Diyos pala ang laman nating puso. Pinipintulot yung mga pagsubok para malaman ano ang laman dito. Kaya minamahal, pinagpala kayo ng labusan. Anytime now, the rapture will take place. Nandito ka sa gawain, kasama tayo, magmamana ng buhay na walang kain. Habang tayo mawit, dalambasigan. Ang biyaya naman na hindi kaya kalimutan. Anytime, any moment, any day, we can't forget the grace of our Lord Jesus Christ. Lahat tayo, kinabagan lamang. Lahat ng tagumpay natin, wala yan kung hindi dahil sa manapaylaan. Wala tayo lahat. We are nothing. Only the Lord Jesus Christ did everything for us. As we sing this song.